Unahin nating i-analyze kay Wesley So kontra sa former World Championship challenger Jan Nepomniachtchi ng Russia. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Dito naman tayo ngayon sa Day 2, Round number 5. At unahin nating i-analyze kay Wesley So kontra sa former World Championship challenger Jan Nepomniachtchi ng Russia. At pagkatapos ito, susunod kagad natin ang masasabing the best game ng round number 5. Ang ginawa ni Wesley, nag-D4, Knight F6 si Nepo, C4, E6, Knight C3. Ayan, approaching. Ayun na, Queen's Gambit Exchange, Bishop G5. Napakatanda na po ng variation na yan. Pero nag-Bishop B4. Interesting. Usually C6 lang yun, tapos Bishop E7, ano? Nag-H6, Bishop H4, G5. Talaga nga naman, ano. Grabe ka, atapang-atao, Napaka-aggressive ang ginamit dito ni Nepo. A3. Naku, mukhang preparado rin si Wesley. Kitang-kita, no? Pero teka muna mga kamatyas, linisin muna natin ang linya na ito para mas maliwanag sa atin. What if Knight takes C3? Ano gagawin? Magku-Queen B3. Yan po ang laman niyan ng linya na ito. Na syempre hindi pwedeng kakapturein yan. Kasi pag kinapture, double yan. Di ba? Kapahamakan sa puti yan. Kaya, balik tayo. Pagka Knight takes C3, Queen B3. Na pag umalis ang knight, kakapturin yung bishop na magbibigay ng check. So walang pupuntahan ang knight na makapagbibigay pinsala ng malaki. Maaaring ito pa gawin. Bishop A5, then simple B takes C3. Okay, and everything is under control. Ayan, balik tayo. So kumapture ng bishop, capture, and nag-H5, so bookline pa, F3, kailangan ng paalisin ang knight, at nag-H4, sumabay. Pero teka muna linis-linis ulit tayo pag may time. What if Knight takes C3? Libre yan. Ba't hindi kinapture ni Nepo? Ano meron? Magku-Queen C2. San pupunta? Long lights. Kulong mga kamatyas. Okay, malinis na. Kaya hindi makapture yung libreng pawn. At ginawa dito, nag-H4. Sumabay si Nepo. Bishop E5, inatake muna ang torre and the Knight F6. At nawala po sa talaan ng aklat dahil ayon sa recorded game na nakuha pa ay F6. Okay? So dito tayo ngayon sa new move, umatras lang si Nepo and nag-H3 dito. Para kung atakihin man ang bishop, may sapat na aatrasan sa H2. Nag-Knight C6, Bishop B5. Ayun, pinin muna. At nag-castles, Bishop H2. Umatras na. At bad move ang binigay ng computer engine. Mas mainam daw po ay to play Knight E2. Yun lang. Napaka-unique ng idea na yan. Na tipong ini-invite talaga ang black to capture the bishop. Tapos Knight H5 and then castles. Then later on, ang nakikita ko dito yung malakas na F4. Ayan. Pang-expose, pang-basag sa king side. Ayan. Oo nga, no? Interesting yun. Pero umatras si Wesley. Queen E7, tiniret ang pawn at dito nag-King F2 para maproteksyonan. Bishop to F5, develop, Knight E2, Knight A5, Rook E1. Ayan. Syempre, para naalarma si Wesley na baka mamaya mapilahan niyang pawn na yan. O pag after C6 then Rook FE8, for example, inagapan na ng depensa. Pero, bad move pa rin. Ang accurate move daw ay Knight C1. Pag nag-C6 dito, Bishop D3. Then, madali nang ihabol ang torre kapag inatake ang pawn sa E3. Okay, yan po ang mga on-point logical move. Pero, nag-Rook E1 kagad si Wesley, nag-C6, Bishop D3, exchange, Knight C4, at nag-G3. Ayan. Para naisip ni Wesley, teka muna, committed ang king side mo. Nandiyan ka pa naman nag-castling. Kaya, nag-G3, approaching na makapag-switch ang torre dyan to attack the black king. Yan po ang mga planuhan, ano? Pero nag-Rook E8, so pila-pila pag may time, pinilahan. Kinapture, good move. Knight B2, yun lang. Meron palang ganung pangulit. Queen D2, Knight C4, may pangulit pala si Nepo. Ayun, may pangulit. At dito, natapos ang kanilang bakbakan. Nag-repetition of moves.
Pero parang wala ba talagang ano yun? Pag eto, try nga lang natin na halimbawa ang pang-iwas ay Queen C1. So meron pa rin namang problema ang black ano. Magda Knight H7. Yun lang, medyo mahirap makita ito. Kasi nasa isip ko lang na tipong mauobliga si Nepo to capture the H4, then may E4 na tipong lulusot ang check doon, rook G1 later on, parang delikado blocking ano. So, dito ko lang nakita na may Knight H7 pala. Na kapag kumapture dyan, Knight takes G5. Ayun, for example, mag rook G1, then King H8. So may mga pangulit din. At magulo ito, no? Pero equal pa rin naman still. Kung gustong pilitin ng puti, siguro ito, equal naman eh. Magulo nga lang. Yan ang mga pamilit na mga anggulo na po pwedeng itry. Pero, dito po, hindi na itinirayan. Nagpabalik-balik and nagtabla po mga kamatsas. Okay? Pero hindi ito ang blockbuster na game. Ang blockbuster, itong isusunod natin. Sa laban nila Ivan Saric, local player ng Croatia, pambato na taga roon, nasa home court. At si Fabiano Caruana na leading so far sa day 2, no? Ang ginawa ni Saric, Knight F3, Knight F6 si Fabi, G3, nag B5. Grabe Anong tira yan? Kakaiba yan E3 para tinarget kagad. Nag A6 dinipensahan, B3. Ang tawag pala dito ay Reti opening. King's Indian attack variation. Grabe. B4, Bishop B2, G6. Ayan, dahil sa very rare, bibihira po itong ganitong sitwasyon, ano? Novelty kagad yung G6. Ang naitala pa, isang tira na lang, yung E6. Yan ang naitala. Okay, dito tayo sa G6 new move. Kinapture. Pang damage ng king side. Pang double po, no? Castles, A3. Ayan, pero minentain lang ni Fabi. Capture, exchange, Knight BD2, develop, and C5. Ayan, yan ang mga binibiling tira dyan. Tipong libre pero pag kinapture naman yan, Knight A6 madaling mabawi, plus tutubo pa sa pinsala at pressure na maihahatid. At nag-Queen C2, Queen to A5. Mukhang maporma. Bakit? Walang Rook A1. Inunahan kagad si Saric. At pangalawa, para may support ang C5. Pero bad move pa rin sa computer engine mga kamatsas. Dapat daw ay D6. Yan pala. So to protect, normal lang. Normal solid lang. Pero balik tayo sa Queen A5, Rook D1, Knight A6, H4, mukhang mag-H5 dito, kinapturan sa D4, Knight takes D4, exchange sa mga bishop, Knight to C5, at nag-Knight to F3. Ayan. So dito nakikita ko pong problema ay yung D7. Problema yan. Weak pawn yan Pero nag-Rook A8, nakabuelo si Fabi, nakaka-counter siya via Queen A2. Yan ang nakikita kong discarding niya. Knight E1, mukhang i-challenge yung Knight sa C5, nag-Queen to A3, at nag-Rook B1, dinipensahan muna, at nag-Queen A6, ayun, para may mga check-check, Knight D3, Queen B7, checking G1, and Knight to E4. Ayun, nakita ni Fabi na hindi lang pala to exchange ang option, but to play Knight E4 with the idea to play Knight C3. Nakita niya na malakas ang square ng Knight sa C3. At nag-Knight to B5, Bishop C3. Ay, magda-Knight dito, tapos magmamaneuver to F3, very strong. So, yun ang purpose, ano? So, nag-Rook D1, inabangan. Sige, lundag. Diba? Pero nag-D5. Para malinis na at mawala ang weak D7. So, D5 na ni Fabi. Knight to F4, good move. Exchange. And Queen C6. So, may weak pawn ngayon ng puti. Queen E2, depensa. Pero dapat daw po is Queen D3. Grabe, no? Isang square lang diferensya. Balik tayo. And nag-Bishop G7. Knight to D5. Another good move by Saric. Saric yan sa ibang bigkas, ano? Saric. To play Knight E7 double and to capture the B4 pawn. Now, Queen C5. To protect the pawn and para ma-protect din yung coming Knight E7 at nag-Knight to D4, yun lang. Unti-unting nababawasan evaluation bar. Hindi rin nakikita
ni Sarich ang talagang accurate na tumbukan. So, Queen C2 daw ang tumbok dito. Pero balik tayo. Nag-knight to D4, Bishop F8, ayun, namali din si Pabi. Naging passive, bakit umatras? Questionable sa computer engine. Dapat daw ang tira is Knight to C3. Capture, so may pass pawn. Slightly better for black. Okay? Pero nag-Bishop to F8, G4, ayun. Kung ako po ang hahatol dito, maganda G4 eh. Unang-una, pamasag eh, di ba? Pambasag eh. Ganda. Pero bad move. Dapat daw ang tira is Rook B1. Ako po. At retaining to capture. Tapos mag-Rook A3. Malalim, etc. But ang time control po ay napakaikli na. So kaya medyo hindi na makita yung mga pang long game approach. So G4 ang ginawa ni Sarich. Then kinapture, Queen takes G4, Knight C3, capture. Nako, yun lang, blunderacious, ladies and gentlemen. Ayan, dapat daw ang tira is Knight B3, counter attack. Para may depensa yung pawn C4. Oo nga. Queen C6 oh. Ayun. Pero ginawa, kinapture eh. Capture and Queen E2 sinuportahan. Wala na. Ayun oh. Sige po, pakiguess nyo. Simpleng approach lang ito pero definitely clear winning for black. Ano kaya yung ginawa na yun? Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para makapag-isip. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas sa inyong effort. Rook A4. Bagsak. Klarong-klaro. Bagsak eh oh. Talagang nakuha. Queen G5 checking F1. Ayun. Tinikman lang ang knight. Oo nga pala. Pag kinapture may hagip sa tore. Wow. Talagang pabyano talaga. No? Katsa-champion lang sa Superbet eh. Gusto na namang championin ito. Ha? Sunod-sunod ha? Kailangan yata talaga katapat dito. Katapat nito si Magnus talaga kailangan. Okay mga kamatsas. Yung standing po for day 2. Mamaya ko papakita sa susunod nating video. Kasi round number 5 pa lang ito eh. Ang last game nila sa day number 2 ay round number 6. So yun ang susunod natin para hindi na masyadong matagal ang video natin. Ha? Maraming salamat po mga kamatya sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel na to. Subscribe na kayo sa mga nakakalimot lang po, no? Marami kasing nanonood, hindi pa nakasubscribe. Baka nawawaglit lang, baka nakalimutan lang. So please click subscribe, no? Pang-suportan nyo na po sa katulad naming content creator. And sa ating Facebook page Kamatsas, everyday tayong mayroong endgame video lesson doon. Mag-follow na rin kayo sa Facebook page Kamatsas. Search nyo lang ang Kamatsas sa Facebook. Ganyan kabilis oh. Yan. Search nyo lang, then click follow, ha? Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.